Maliwanag ang kalangitan. Napakaganda ng araw, subalit biglang may lumiyab sa kanilang harapan at napakalaking nabuo ang nag-aapoy na krus. At sa ilalim nito ay nakasulat ang mga kataga na ang sinasabi ay in hoc signo vinces. Ano yon? In hoc signo vinces. Ang ibig sabihin, through this sign thou shalt conquer. Sa pamamagitan ng signos na ito o ng simbolo na ito, matatalo mo at magagapi ang lahat. Kaagad, pinalagyan niya ng katulad na krus ang mga noo at yung sombrerong suot-suot na mga kawal Romano at yung kanilang mga shield, pinalagyan ng mga simbolo na ito at nagawa nilang magapi ang kanilang mga kalaban. In hoc signos vinces. Sa pamamagitan ng simbolo na ito ay magagawa nating magapi at nagawa ngang magapi ni Jesus ang kamatayan sa pamamagitan ng krus. Sa dakong huli, dahil 80 years old na noon si Elena nang siya ay magpunta sa Holy Land, sa dakong huli, ang ating santa ay yumao noong 328. At tuwing dumarating ang Agosto, ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan o kapistahan. Subalit dito sa atin sa Pilipinas, ito'y ginagawa tuwing Mayo at tinatawag natin na Santa Cruzan. Okay? Ang pagpapakita ng banal na krus sa ating lahat. Mga bata, tatandaan ninyo, ito ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ni Santa Elena. Kung hindi nabuhay si Santa Elena, makikilala kaya nating lahat ang banal na krus? Yan ang napakagandang abuloy niya o ambag niya sa ating pananampalataya. At mga bata, sana inyong naibigan ang kanyang kwento. Naibigan niyo ba? At dito na rin natin binibigyang wakas ang ating panatuntunan. At syempre, bago tayo tuloy magpaalam, iniiwan namin sa inyo ang mga mahalagang katagangan ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, CSC, to always pray as a family. And each time you make the sign of the cross, remember the woman who brought this to the world, Saint Helena, or si Santa Elena. We leave you the message, the family that prays together stays together. And the world that prayer is a world at peace. Lahat ng yan, dito lamang sa Once Upon a Saint. Yay! It's now time to reflect on this week's Sunday Gospel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ulit po si Father Tito Kaluwag, ang inyong gabay sa pagninilay sa Ebanghelyo tuwing linggo dito sa Family Rosary Crusade. Ngayon ho, ang huling linggo na ng Enero. At maganda rin na itong huling linggo ito ay babalik na tayo sa tinatawag natin ordinary time. Halos 2 buwan na ho tayo na nagdiriwang ng Advent and then the Christmas season. And this Sunday, we go back to ordinary time. Now, when I was in the seminary, my late spiritual director told me, Father Benny Calputura, going back to ordinary time is such a beautiful moment for our Christian spirituality. He said, you know, the moments of grace are really meant to be lived out in the ordinary circumstances of our life. And he said that the grace that we pray for in ordinary time is to discover the extraordinary grace of God in the ordinary moments of our life.